Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga kababayan, breaking update. Lagot, militar nag-warning na. Palasyo, Kongreso na alarma sa kilos militar kudita. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Banat Kabayan TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin. Tinapos mga kurapa, lagot, kudita na. Kaya pala may pakinabang sa ekonomiya. Dahil po nga riyan mga kababayan, ito i-share po natin itong pahayag ng spokesperson na si Police Brigadier General Jane Fajardo. Ayon po sa kanya mga kababayan, ang illegal drugs ay may benepisyo sa ekonomiya. Ito po ay matapos ang naging pahayag ni PNP Chief Marbel patungkol po sa droga na kung saan nagpapadagdag lang daw ito ng oras sa pagtatrabaho ng ating mga kababayan. At ito nga, sinigundahan ni Police Brigadier General Jane Fajardo, ginastify niya yung naging pahayag ni PNP Chief Marbel. Nako, yan mga kababayan. Mamaya bigyan po natin ng komento yan. At eto pa, si Speaker Romualdez naman po, si House Speaker Romualdez ay may pahayag patungkol po sa ika-11 anibersaryo ng pananalasan ng bagyong Yolanda. Nako, bigyan po natin ng reaction yan at mamaya po So ito, simulan na po natin yung ating talakayan. At ito nga, si Police Brigadier General Jane Fajardo. Illegal drugs may benepisyo sa ekonomiya. Ito, pakinggan po natin at bigyan natin ng reaction to. Po ang ating Chief PNP na yung problema po sa illegal drugs is not only the concern of law enforcers. It also involves, it's a health problem, it's an economic problem. So dito pumasok yung naging usapan na yung mga gumagamit po ng illegal drugs, some of them are not really drug dependent, some of them are social user, or some of them, in fact, may mga nahuli tayo na ang reason nila is kaya sila nagda-drugs is para magising lang sila just to extend yung working hours. I think that was the context na sinabi ng ating Chief PNP na hindi dapat tinitignan ng isang drug user as masama, kundi biktima sila. Kasi meron ding economic side. Gusto mong mag-extend ng iyong working hours. Take a case in point, yung ating mga konduktor, yung mga driver na nahuhuli po na pag nag-positive sa drugs, ang reason nila kasi grabe yung biyahe, kailangan nilang manatiling gising. So yan mga kababayan, sang-ayon po ba kayo dito sa sinasabi ni Police General Brigadier General Fajardo na illegal para sa akin ang illegal ay illegal mga kababayan, maging ano pa man ang rason nila as long as it is illegal hindi po yun naaayon sa batas may batas ba tayong nagsasabi na pwede silang gumamit ng ganyan para mag-extend lang yung kanilang pagtatrabaho? For example, sa mga drivers, may diskarte po naman yan para hindi ka lang makaano dyan. Sa katunayan, di ba, yung mga bus, I think dalawa yata yung driver dyan para salitan sila. Di ba? Lahat po ay may paraan para maiwasan po yan. Kasi pag itinolerate po yung ganyang reasoning, pag itinolerate po yan, dadami po talaga yan. Sa umpisa, ganyan lang yan, di ba? Ganyan lang yan. Pero pag nasobrahan na yan at parang araw-arawin na nila yan, ibang usapan na rin yon, Ang sa inyo lang kasi, yung short term lang yung tinitingnan ninyo. How about kung maging addict na nga sila dyan sa ganyang kalakaran, di ba?
instead na mag-drive ng maayos, hindi na makakapag-drive kasi ano na high na. So mabilisan na to. Mabilisan na, papuntang imperno na ito. 'Di ba? Huwag po ninyong tingnan yung short-term effect, no, mga kababayan. At saka tanungin nga natin to, no. O sige nga, nahuhuli ninyo ganyan, no. So pakakawalan ulit, tas mahuhuli na naman. I mean, kailangan siguro pakalawalan kasi dadami rin naman yung tao sa kulungan, di ba? Pero ang point ko lang, parang hindi sila magbabago kung ganyan ang reasoning ng PNP, di ba? Na okay, parang okay lang yan kasi nag-i-extend, may pakinabang ang ekonomiya, no? Nai-extend yung ano nila. Nai-extend yung oras ng pagtatrabaho nila. So, ano sa palagay ninyo? Acceptable ba itong kanilang mga reasoning, mga kababayan? Both, PNP chief and this spokesperson ng PNP, mga kababayan. No? Sa bagay, itong spokesperson, mga kababayan, ay talagang, ano lang yan, tagapagtanggol ng kung ano man ang sinasabi ng kanilang PNP chief, di ba? So, wala tayong aasahan dyan. So, wala tayong maasahan. Talagang ganun talaga. Ang mga kababayan lang po natin, ang tanungin natin kung okay lang ba sa kanila na may ganyan. Di ba? Na okay lang pala. To extend the working hours to help the economy. Nako. Parang nagkakaroon pa tuloy tayo ng utang loob dito sa illegal drugs na ito. Baka sa sunod, magkaroon na ng holiday dahil sa illegal drugs. Pagdidiwang ng illegal drugs sa Pilipinas, nako po, dahil nakakatulong sa ekonomiya. Ay nako, ano ang masasabi nyo dyan, mga kababayan, Yan po ay opinion lang natin base po sa kanilang sinasabi, eto pa. Etong matindi, mga kababayan. Narito ang pahayag ni House Speaker Romualdez sa ginugunitang ika-11 anibersaryo ng pananalasa ng bagyong Yolanda. Eto po, mga kababayan, Ito po ang sabi ni House Speaker Martin Romualdez. Hindi na dapat maulit pa ang trahedyang naganap noong panahon ng Yolanda. Gaano man kalakas ang bagyong darating, dapat nating siguraduhin na nakahanda ang ating mga kababayan. Palakpakan po natin, napakagandang pakinggan. It looks like Chis Escudero is talking, di ba? Parang si Chis Escudero lang napakagaling magsalita, di ba? Ito House Speaker Romualdez, ang sabi niya, dapat siguraduhin nakahanda ang ating mga kababayan. Paano ba yan? Kahit gaano handa ng taong bayan kung diba, kulang ang suporta ng gobyerno. Sa bagay, advance ka ang suporta ng gobyerno, mga kababayan, diba? Advance. Kasi wala pang bagyo or wala pang mga trahedya na nangyayari. Namigay na po sila. Kaya nga po nauubos na yung nauubos na yung pondo ng ating ang tawag dito, QRF fund, diba? Yung ating QRF, yung Quick Response Fund ng gobyerno na 30 billion. Naubos po yung 15 billion in 2 weeks yata yun. Ayon po yan kay President Bongbong Marcos Jr. So ganyan po sila kahanda. Ubos. Handa po sila. Hindi pala taong bayan ang pinaghahandaan nila. Kundi yung pondo, yung budget pala ang pinaghahandaan nila, mga kababayan. Syempre, mga mambabatas yan, gumagawa yan ng batas para magkaroon ng mga budget, di ba? Hindi naman pwede magkaroon ng budget yung isang lugar kung hindi isa sa batas. Kaya mabilis po, no? Mabilis po ito sila pagdating po sa mga budget. Ay, biruin mo, tingnan mo, nagbenta ng 25 tons of gold, di ba? Kinuha yung pondo ng PhilHealth. Yung sa Maharlika Fund, I think, coming from SSS and GSIS. Or Pag-ibig ba yun? Yung Maharlika Fund, ba kababayan? Correct me if I'm wrong, Ano pa? Yung 1.4 billion a day
sa flood control projects, 'di ba? O, 'di ba? Yan mga pondo po 'yan. Yung sinasabi kong 1.4 mga kabayan billion everyday, nangyari po 'yan dito sa panahon ni President Bongbong Marcos Jr., no? O. Tsaka yung 500 billion na pang-ayuda daw. Pero ano pa rin ubos-ubos pa rin yung budget mga kabayan sa ang lupit nga no, ang lupit. Ha? Kaliwat ka ng budget ang dumarating sa kanila pero ubos pa rin dahil po sa ilang bagyo na bang pumasok. No? Ngayon may papasok na naman po na bagyo, another 15 billion na naman yan ng QRF. Yung Quick Response Fund kasi pupunduhan daw nila ulit eh. So kung ganito, bawat bagyo mga kababayan ay merong kasi 30 billion yung kalahati po ng 30 billion mga kababayan na sinasabi na nagastos, naubos na noong October 24, no? Oh. Tapos ulat naman po sa Philippine News Agency, sinasabi po nila na naubos na po ang si PBBM nagsabi nung November 6, di ba? Sabi niya, naubos na yung QRF fund natin kaya kailangan naman lagyan yung QRF. Ilang bagyo na bang pumasok mga kababayan? 3. So meaning bawat 3 bagyo meron pong 30 billion na mauubos. Ganun ba yun? Ay nako, opinion lang po natin yan pero parang ganun na nga talaga mga kababayan Ibig sabihin magastos pala ang pagkakaroon ng bagyo sa Pilipinas. Kaya magastos naman pala saan napunta yung 1.4 billion para diyan sa flood control projects na yan para sana kahit papaano matulungan po yung ating mga kababayan, di ba? Well, anyway, ano man pong inyong reaction diyan? I-comment nyo na lang po at eto na. Sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Usapan natin ngayon ang pinaka-latest na post ni General Romeo V. Fortes sa kanyang social media account. Medyo mabigat itong kanyang pahayag ngayon tungkol sa korupsyon at ang last option. Ano ang solusyon pag hindi matigil ang korupsyon sa ating bansa? Ang title is Corruption, Military Solution in the Making. Sabi niya, corruption is so pervasive in and out of government and is now a normal occurrence. Agree ba kayo? Agree ako. Grabe ng korupsyon. Sabi niya, it was even institutionalized by Congress through pork barrel allocations, congressional insertions, liquidation by certifications, kickbacks, bribery, and etc. It is evolving into a culture and very soon a national security problem. Worst, it is turning into a national menace, destroying the economic, social, and moral fiber of the country and people. So, agree ba kayo dito na napakalala na ang korupsyon? Sino ba yung economist? Si Professor Winnie Monson. May napanood akong interview niya na yes, lumalala ang korupsyon. Professor Winnie Monson and all others. Bakit biglang nagkandidato si ex-COA Commissioner Heidi Mendoza? So yan mga kabayan, Pabeor, naniniwala ba kayo, ang tanong ni General Macanas, naniniwala ba kayo na laganap or talagang grabe ang korupsyon ngayon sa ating gobyerno? Kung kayo po ay naniniwala, malamang nakikita nyo po, no? Yung mga ginagawa nito mga politiko. Ito ang nakikita kong number 1 na korupsyon diyan mga kabayan Ito pong itong flood control projects at saka itong pamimigay ng ayuda, no? Kasi pag namigay ka ng ayuda mga kabayan, for example, yung budget is 1 billion, no? Pwede mong pwede mong ipamigay sa kanila ng let's say kalahati lang yung ibigay mo, meron ka pang kalahati, di ba?
Oh, kasi nga po, I don't know kung ino-audit ba din itong itong ayuda-ayuda na ito. Pero madali nilang mamamagic yan eh. Diba? Lalo na kung may mga company silang mga, like for example, dito kaya Saldico, di ba? May mga kumpanya sila, mga contractor pa sila. Sa mga flood control project, talagang tiba-tiba yan, di ba? Mga contractor. Eh, alam naman po natin sa isang probinsya, di ba? O, ito hindi ko na-experience to, pero may narinig akong ganito. Sa isang probinsya, for example, yung mayor tatakbo, di ba? May isang politikong tatakbong pagka-mayor. Then, ano na yan, popondohan yan ng mga contractor, construction company dito sa kung saan probinsya yan, di ba? Then, pag nanalo na yan, palabas na lang yung mga bidding na yan. Automatic na po yan. Kung sino po yung sumuporta sa politikong yan, siya po ang makakakuha ng kontrata. At pag ganun po ang nagkataon pong ganun ang mangyari mga kababayan, it's either, substandard na naman pong gagawin yan, di ba? Kaya nga, halos taon-taon, binabaklas ang mga kalsada sa ating bansa. No? Hindi ko alam, pwede pa namang gamitin yung papunta tuloy sa mga bukid-bukid mga kababayan, hindi nila sinisemento. Itong mga nasementado na mga kababayan, yun tuloy yung kanilang sinisira para ulitin daw. Aba. Kung sino dapat yung hindi yan recycled na mga contractors na kinukuha nyo, ibiruin nyo isang taon lang magpapalit na naman. Diba? Bukod po sa sayang yung pondo, grabe rin po ang perwisyo sa mga motorista. Diba? Kung every year kayong magpapalit ng kalsada, grabe talaga. Kaya nasasabi kong talagang talamak. No? Gaya nga pong sabi nila, grabe po ang korupsyon. Because of corruption. Sa Attorney Vic Rodriguez, bakit biglang nagkandidato na senador? Because of corruption. Undeniable ang corruption talaga. Ito na yung nagpapahirap sa buhay ng mamamayang Pilipino. Okay, tuloy. On a daily basis, the people who give money to the government in the form of taxes are abused instead of served. The government leaders who partake of the money for themselves and their families wallow in luxury while the people suffer and are left in the fringes in abject poverty. The dire situation is turning the suffering people hopeless and may soon crave for extreme measures. Ang ating mga politiko, grabe yung pag-display ng kanilang mga wealth. Sa congressional hearings, makikita nyo yung suot nila. So isa pa yan mga kababayan, no? Sila po patuloy na yumayaman. Tapos tayong na nga nagbabayad ng mga taxes, wala pa rin, no? Tapos lantaran pa nilang pinapakita sa atin kung gaano na sila kayaman. Na kung tutuusin, magkano lang ba ang sweldo ng isang congressman? Tapos tutulong pa sila sa ating sa kanilang mga constituent, di ba? Oh. Ibig sabihin, yung perang itinutulong nila mga kababayan, hindi po sa kanila yon, no? Hindi po nila sweldo yon. Hindi po galing sa kanilang bulsa. Kasi kung galing sa kanilang bulsa yung itinutulong nila mga kababayan, ay hindi siguro sila makakabili, no? Ng mga ganyang kamamahaling mga bag, kotse, relo, sapatos, ang ano-ano pa. Oh, diba? Oh, hindi na po. Kung noon na bayan muna bago sarili, ngayon po sarili muna bago ang bayan. O, paano natin masasabi yan? Marami pong naghihirap tapos ganyan ang mga ipinapakita niyo, mga suot ninyo. Wala naman po kaming pakialam kung anong suotin ninyo, pero kailangan, no, maging maging patas kayo. Kung ano lang po yung pinaghirapan ninyo, no, yun lang ang gastusin nyo. Huwag nyo pong gastusin yung hindi na sa inyo. Ang tawag po doon pagnanakaw na po. Lang relo, mga alahas,
mga damit, mga bag, mga sapatos na mamahalin. Yung isa dyan, may relo, 4.5 million pesos ata ang kantidad. Habang ang mamamayang Pilipino, hirap na sa palaging pagtaas ng presyo ng bilihin. Tumaas na naman ang inflation for the month of October. Bigas, nasaan na yung pangako na 20 pesos per kilong bigas? Hanggang ngayon, mahal pa rin. Okay, ito na. Dahil sa kahirapan ng tao, sabi ni General Pukis, ang tao maghanap ng extreme measures. Paano isolve ang corruption? Ito na. Solusyon. Ito, unsolicited advice. Sinong pinapayuhan ni General Pukis? The Commander-in-Chief, ito na ang Presidente, must put his feet firmly on the ground and intently listen to the people. He must immediately undertake strong measures to stop corruption at all levels. I like this. So, ayan mga kababayan, gusto nga natin ng ganyan. Ang problema naman, naririnig ba yan ng ating Pangulo? Parang wala naman naririnig ang Pangulo about sa corruption, no? Kasi kung naririnig niya yan, nung una pa lang, di ba? Nung una pa lang, sa bagay, siya rin kasi ang siya rin ang nagsabi, yung 5,500 flood control project, saan na? Kung paiimbestigahan niya yan, pati siya malilintikan. Pero, maging ganun pa man, mga kababayan, yung talagang gusto niyang walang corruption, paimbestigahan niya yan. Total, reported lang naman sa kanya, di ba? Yung ugat kung saan nagsimula yan, ay dapat yun ang parusahan. Kaso, pati si President Bongbong Marcos Jr. namimigay din ng ayuda eh. Paano ba yan? Wala talagang chance na imbestigahan ng korupsyon, no? Kasi sabi nga natin kanina, maybe number 1 po itong pamimigay ng ayuda sa form of corruption. Kung namimigay rin ng ayuda itong si President Bongbong Marcos Jr., paano na? Diba? Wala talaga. Walang pag-asa. May pag-asa pa. Kailangan lang ng leader, yung magkaroon ka ng, kung si PRRD noon na ay war on drugs. Ngayon, ang Pangulo, habang hindi pa huli ang lahat, magkaroon siya ng war on corruption. He should. Ang kaso nga mga kababayan, hindi nga magagawa yung war on corruption kasi pati sila. Sila nga siguro yung number 1 Yung iimbestigahan, sila ang mayayari. Diba? Paano pa nila iimbestigahan yan? Well, anyway, kung talagang gusto nga talaga ni PBBM na magbago, no, yung perception ng taong bayan sa kanilang mga Marcos, gawin niya, no? Whatever it takes, mga kababayan. Kahit madamay na ang dapat madamay. No? Pero ang tanong, kaya ba? Hindi natin masasagot yan. Hindi po tayo Marcos Well, anyway mga kababayan, ano man po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.